Huwag ninyong hulihin ang ating mga kapatid na riders na hindi nakasapatos ang angkas. Ayan, hello guys, welcome po dito sa channel ng Astig na Pinoy Quiz ko. Ayan guys, no, ito na naman tayo, gagawa tayo ng reaction video sa kay Colonel Busita, no. Ayan, sa ating isang boss. Ayan guys, ito tungkol doon sa chinilas, no, na pinagtatalunan ni Colonel Busita at saka ni Colonel Nebreja. So ayan, natuldukan na. Ayan mga kapatid, good news, no, dahil yun nga, yung tungkol sa chinilas ay natapos na yung issue nila tungkol doon. So at least malinaw po sa lahat at marami po tayong natutunan sa mga nangyayari. So ayan, concern po sa mga nagmumotor, no, at sa mga nagsisingle o nagbibiyahe. So ayan guys, pakinggan natin si Colonel Busita. Pero bago ang lahat, pag bago ka sa channel ko, please paki-subscribe, no, at idamay na yung bell all para po ma-update kayo sa ating mga video ginagawa. So bibira lang ako nagagawa ng reaction video guys pag mga importante lang talaga. So ito napakahalagang bagay po dahil matagal po itong pinagtatalunan nila sa social media, no, ni Colonel Busita at saka ni Colonel Nebreja. So ito ngayon natuldukan na at nalaman na natin kung sino ang tama at ano ang tama, kasi concern din po natin ito sa mga nagmumotorsiklo. Okay, ito pakinggan natin siya, nagpapaliwanag si Colonel Busita. Okay, ito na. Magandang araw po sa ating lahat. Nais ko lamang po na iparating sa ating mga kapatid na riders at sa iba pa nating mga kapatid na nakikisa at sumusuporta sa ating advokasya. Ang Traffic Adjudication Division po ng MMDA ay naglabas ng resolution number 13852 bilang tugon sa idinulog ng ating kapatid na rider na nahuli ng MMDA enforcer dahil ang kanyang angkas ay hindi nakasapatos. Bago ko po ipahayag sa inyo ang magandang resulta sa nabanggit na resolution, balikan muna po natin ang ilang mga pangyayari na may kaugnayan dito sa usaping ito. Panoorin po ninyo ang video. Sa harapan ng team leader mo, sasabihin ko sa'yo, ipinagbabawal na nakatsinelas sa rider sa nagmamaneho. Sa angkas, hindi. Wala pa ako nakikita ang sir, na meron. Yun ay iniisip mo lang na labag sa batas yun. Kasi sir, ang inisip ko sir, kasi hindi rin safe sa passenger sa back ride. Kaya so maganda ang intention mo dahil hindi legal, illegal. Kaparehas din niya nung dating panghuhuli ninyo doon sa mga naka-short pants. Ipinatigil natin yan kasi maganda ang intensyon ng nag-utos sa inyo pero illegal. Ikaw naman kapatid, huwag kang magpapatupad ng bagay na hindi sinasabi ng batas o ng ordinansa. Ang napanood po ninyong video ay parte ng naganap sa EDSA Mandaluyong City nang humingi po ng tulong sa akin ang mag-asawang riders na nahuli ng MMDA enforcer dahil hindi nakasapatos ang angkas. Hindi po nagustuhan ni Colonel Edison Nebreja ang aking ginawang pagtulong sa mag-asawang riders. Kino-question po niya ang aking authority o kapangyarihan sa aking ginawa. Hindi po natin kailangan ng authority o kapangyarihan kung nais nating tumulong sa ating kapwa. Mali lamang ang ating gagawing pagtulong kung tayo ay lalabag sa batas at kung tayo ay lalabag sa karapatan ng iba. Maliban po sa ginawang pag-question ni Colonel Nebreja sa aking ginawang pagtulong sa mag-asawang riders, inakusahan po niya ako ng iba't ibang mga paratang gamit ang social media at ako po ay pinagbantaan niya na sasampahan ng kaso. Totoo po, sinampahan po ako ng kaso. 5 kaso po ang isinampa sa akin ng MMDA enforcer na humuli sa mag-asawang riders. Ito po ang aking kinakarap sa kasalukuyan. Huwag po kayong mag-alala. Base po sa batas at base po sa mga lawyers na tumutulong sa akin, wala po tayong dapat ipag-alala. Naniniwala po tayo na hindi tatayo ang kaso na isinampa sa akin. Maliban po diyan, tayo po ay nagtitiwala sa Prosecutor's Office ng Mandaluyong City. Huwag po kayong mag-alala.
Paglilinaw po sa lahat, tamang pagpapatupad ng batas ang usapin dito. Ako po at ang ating mga kasama na nakikiisa at sumusuporta sa ating advokasya ay hindi kumokontra na mas maganda, mas maayos at mas ligtas kung nakasapatos ang ating angkas sa motorsiklo. Pakinggan din po natin ang pag-uusap namin ng ating kapatid na rider na nahuli din ng MMDA enforcer dahil hindi nakasapatos ang kanyang angkas. Yo, Kapatid, Colonel Busita. sir. Oo, ikaw ba yung nahuli ng MMDA? Opo, sir. Ano daw ang violation mo? Dress code po. 211 po yun. Nakachinelas daw po yung backride ko, sir. Yung backride mo ang nakatsinelas. Opo. Ikaw nakasapatos. Opo. Galing po ako trabaho ko nun, sir. Tapos sinundo ko lang po yung ate ko sa trabaho din niya. Saan ka umuwi? Bulacan po. Saan ka nagtatrabaho? Sa fiber home po. Saan nagtatrabaho ang ate mo? Sa Jenkins Tower po sa GMA Timog. Bali may CCTV po kami, sir, na umalis po kami ng tower, sir, na nakasapatos po ako, sir. Saang lugar kayo nahuli? Sa may North Fairview Regalado po. Magtawagan tayo bukas. Sige po. Nagbayad ka na nung multa. Hindi pa ako, sir, nagbabayad, sir, kasi gusto ng ate ko, sir, i-complain, sir, kasi hindi naman po daw makatarungan yun. Tama. Magkita tayo bukas ng umaga. Sige po, sir, saan po? Sa EDSA. Saan ba kayo manggagaling ni ate mo? Manggagaling po kami, sir, sa galing po kaming GMA. GMA 7. Apo, GMA 7. Okay. Sabi mo kay ate mo, kayong dalawa umabsent sa trabaho. Sagot ko kayo, ha? Okay po. Magkano ang sweldo mo sa trabaho mo? 537 po. Si ate mo? Ganon din po. Kung nangihinayang yung ate mo doon sa mawawalan sweldo, sabi mo, ako magbabayad sa kanya ng sweldo niya. Sige po, sir. Ganito kapatid, kailangan manindigan tayo sa tama kasi kawaawa yung mga katulad mo at iba pang bibiktimahin nila. Bukas, umabsent na kayo sa trabaho, pupunta tayo sa MMDA. Ano? Apo, sir. Salamat po, sir. Apo. Sir, kailangan din po ba yung sa CCTV, sir? Meron po kasi siyang hawak, sir, eh. Admin po kasi siya dun, sir, sa tower. Then, hawak niya po yung CCTV na patunay po na nakasapatos po ako. Ay, very good. Napaka-importante. Dalahin mo bukas. Apo. Sir, maraming salamat po. Okay, bye-bye. Tinulungan po natin ang ating kapatid na rider at dahil po siya ay natikita na, nagsampa na lamang po kami ng contest sa Traffic Adjudication Division ng MMDA. Makalipas po ang maraming mga araw, lumabas po ang resolution number 13852 mula sa Traffic Adjudication Division ng MMDA. Pinanigan po nila ang kapatid nating rider at nakansila po ang maling huli sa kanya ng MMDA enforcer. Ang resolution number 13852 ng MMDA Traffic Adjudication Division po ay malinaw na patunay na hindi tama ang pinaniniwalaan ni Colonel Nebrija at mali ang kanilang ginagawang panghuhuli sa ating mga kapatid na riders na hindi nakasapatos ang angkas. Uulitin ko lamang po, tamang pagpapatupad ng batas ang usapin dito. Ako po at ang ating mga kasama na nakikisa at sumusuporta sa ating advokasya ay hindi po kumokontra na mas maayos, mas maganda at mas ligtas kung nakasapatos ang ating angkas sa motorsiklo. Malinaw na malinaw po yan. Base sa lumabas na resolution mula sa Traffic Adjudication Division ng MMDA na nilagdaan ng 3 lawyers nila, Colonel Edison Nebrija at sa ilang mga enforcers ng MMDA, nakapareho mo ang paniniwala. Huwag ninyong hulihin ang ating mga kapatid na riders
na hindi nakasapatos ang angkas. Marami na rin kayong naging biktima dahil sa maling pagpapatupad. Kabilang ang mga kapatid nating riders na inyong nahuli dahil naka-short pants. Ganun din ang mga nahuli ng MMDA enforcer na nagsampa ng kaso sa akin at maraming beses pa po itong nasundan. Maawa po kayo sa ating mga kapatid na riders. Ipatupad po ninyo ng tama ang batas para sa kanila. Ang maling pagpapatupad po ay para na rin inaagawan ng pagkain sa plato ang pamilya ng mga nabibiktima. Kayo po ay mga enforcers, mga tagapagpatupad ng batas, at hindi mga hari sa kalsada na maaari ninyong gawin ang anuman na inyong gugustuhin. Ipatupad po ninyo ng tama ang batas para sa mga kapatid nating motorista. Pasalamatan po natin ang ating kapatid na rider, Brother Jess Basas at ang kanyang kapatid dahil sa kanilang paninindigan at pagtatanggol sa kanilang panig at katwiran. Ang kanilang ginawang pakikisa at pagsuporta po sa ating advokasya ay hindi lamang para sa kanila. Ito po ay malaking tulong para sama-sama nating proteksyonan at ipagtanggol ang mga kapatid nating riders laban sa pang-aabuso at maling pagpapatupad ng batas. Pasalamatan din po natin ang lahat ng ating mga kapatid na riders at ang mga nakikisa at sumusuporta sa ating advokasya. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Basta tama, kampi-kampi So, tayo. mga ka-riders, no, napakinggan na natin yung paliwanag ni Colonel Busita. At yun nga, totoo nga, lumabas na yung resolution na talagang yun, na-absuelto yung nahuli na doon sa EDSA, no, hinuli ng mga MMDA dahil nakachinilas. So, guys, yung angkas po nakachinilas doon, ano, na hinuli ng mga MMDA. So, at least malinaw po sa lahat at ito'y totoong nangyayari sa ating mga daan-daan, no, sa mga bumabiyahe na nakamotorsiklo. So guys, payo ko lang din sa mga nakamotorsiklo, wag tayo maging masyadong abuso sa daan, no. Wag tayo masyadong abuso kung katulad nito, mayroon po tayong tagapagtanggol, nandyan si Colonel Busita, no? Nandyan si Colonel Busita. So huwag natin abusuhin na mayroon po tayong tagapagtanggol. Bagkos tayo po ay laging sumunod sa batas lamang. Lagi po tayong sumunod sa batas trapiko kung tayo po ay driver or nagmamaniho po, motorsiklo man yan or mapasasakyan, no? Last week guys, o last day, no, mayroon ako nakasabay, no, sa parting Makati area. So mayroon akong sinita na nakamotorsiklo dahil paghinto namin sa stoplight ay nagsigarilyo siya, nagsindi ng sigarilyo. So bagkos guys, sa Makati area ay mayroong patakaran dyan or batas na bawal magsigarilyo sa lugar ng Makati. Although sa lahat po ng lugar bawal, no? Pero sa Makati talagang pinaghigpit ang pagsisigarilyo na pinagbabawal nila. So may multa pong 1,000 pag ikaw ay nahuli. So sinita ko siya at nakita ko kasi na napaka hindi magandang tingnan, no? Yung nakamotorsiklo ka, nasa public places ka, is nagsisigarilyo ka. So yung pa lang guys, yan yung mga sinasabing walang disiplina mga driver. So wag natin gawin yun mga kapatid. Lalo na kung kitang-kita ng mga kasamahan nating riders, no, na nandyan sa paligid. Nakakahiya po yun. Nung sinita ko siya, ganun kakapal talaga ang mukha niya guys. Kasi nga bakit? Hindi man lang niya tinapon. Ang sabi niya, ganun-ganun na siya. So wala talaga. So pasalamat ka riders. Mayroon akong angkas, misis ko. Kung hindi, hahabulin kita at sisikat ka sigurado dito sa channel ko. Okay, so pasalamat ka. So araw-araw ako nasa kalsada mga ka-riders, no? At araw-araw tayong bumabiyahe, either motorsiklo ang ating dala or sasakyan. Kaya lahat po na na-encounter natin dito, naka-video po tayo palagi. Okay, so guys, ganun lang. So ang pagdadrive po ng nakachinilas is although hindi na nga bawal, no, sa angkas, pero gawin natin guys, no, pag malayo yung biyahe, lalo kung malayo, ay napaka-importante din po yung nakasapatos tayo mga kapatid. Helmet, sapatos, guantes, jacket, pantalon, napaka-importante po yan mga kaibigan. Kasi bakit? Oras na sumimplang ka, oras na maaksidente ka, at least may safety yung iyong mga balat, iyong mga katawan, no? So pag wala ka nun, sigurado, kung wala kang guantes, gasgas ka agad yung mga daliri mo, mga balat mo. Pero kung may guantes ka, kahit papaano, mayroon kang maliit na porsyento na nakasafety sa'yo. Ganon din po ang chinilas mga kapatid. Lalo kung
chinilas dahil madulas po ang chinilas, lalo sa mga nagmamaneho mismo. Okay? So ayan guys, no, natuldukan na po yung problema tungkol dyan sa chinilas. At least malinaw po din sa lahat na nanalo po ang kaso ni Colonel Busita doon sa tinutulungan niyang hinuling riders. Okay, sa EDSA po yun, sa mga MMDA, nakaraan na issue. So ayan, ito po ang astig na Pinoy Isko. At yan, support lang guys, support lang sa ating channel. At marami po kayong video mapapanood dito, iba't ibang palabas po ang mapapanood niyo dito. Dahil nga po astig na Pinoy, iba-iba pong video ang mapapanood niyo dito. At ito po ay personal vlog. Okay, so Colonel Busita sir, saludo kami sa iyo. Lahat ng riders sir, sumasaludo sa inyo. So RSAP members, saludo kami sa inyo. RSAP, hello hi, shout out sa lahat. RSAP Manila, hello hi. Shout out sa lahat, no. Ingat-ingat sa pagmamaneho, lalo na at maulan ngayon. Okay? Jerry Bigornia, shout out sa iyo. Bro Agos, shout out sa iyo. Lahat ng RSAP Manila, Arriba TV ng officer ng Manila, shout out sa iyo. Okay, so ayan guys, no. Hanggang dito na lang ang video natin at napanood naman natin yung paliwanag ni Colonel Busita at mayroon na silang hawak na papilis at na malinaw na natuldukan na ang tungkol sa chinilas. So nasundan pa man yan yung tungkol sa ang susunod naman na problema, yung tungkol sa mga sumisilong sa ilalim ng overpass pag umuulan guys, no. So yan, so isa sa problema na naman yan. So bagkos yun nga, wala po tayong magagawa kasi kung inabot ka ng ulan talagang sisilong at sisilong ka. So siguro naman may mga solusyon yan na susunod, no. Okay, so thank you very much. Bye bye, maraming salamat. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.